Most people strive to become joyful. Gagawin ang lahat, magkaroon lang ng kagalakan. Kaya nga, kahit saan na hinahanap yung kagalakan eh. So again, many people strive to become successful. Some strive to become powerful. Most people strive to become joyful, but not all people strive to become Jesus' disciples. Sad to say, even Christians nowadays, sa panahon ng Biblia, lalo na sa New Testament, grabe ang pagsisikap ng mga mananampalataya maging kagaya lang sila ni Kristo. Christians nowadays, minsan hindi mo na nga makita kung Kristiyano ba o hindi. Kasi ang problema po sa mga Kristiyano sa ngayon, sana po hindi mangyari sa atin. Parang wala na sa atin yung pag-strive na maging katulad po ng ating Panginoon. Minsan okay na tayo doon sa pangalang Kristiyano. Okay na tayo na nabilong tayo sa Christianity. Pero tayo ba'y nagsisikap na maging kawangis ng ating Panginoon? So yan pong ating focus ngayon. God's message for this morning is entitled, Joy in Striving to Become More Like Christ. Ang kagalakan sa pagsusumikap na maging katulad ni Kristo. Philippians chapter 3 verses 1 to 23 or 21 rather. Paul gives us 3 biblical guidelines to consider as we strive to become more like Christ, our Savior, King, and Master. So 3 bagay po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Number 1, to become more like Christ, firstly, we must prioritize Christ above all. To become more like Christ, we must first prioritize Christ above all. Now look at verses 1 to 11. Sabi ni Apostle Paul, chapter 3, babasahin ko na lang siya sa Tagalog translation. Nabasa na natin kanina yung King James Version. Verse 1, sabi niya po dito, ngayon, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon, hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil para ito sa kabutihan ninyo. Verse 2, nagbigay si Pablo ng warning. Warning ito against Judaizers. Na itong mga taong ito, nagtuturo sila na yung pagiging matuwid ay makakamtan mo sa pamamagitan ng pagtupad ng mga kautusan. Kaya pinapaingat sila ni Pablo sa verse 2. Mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Now, yung circumcision, yun po yung sign ng pagiging Hudyo. Kaya kung hindi ka Hudyo, big deal yan sa kanila. Okay? Kaya lang, may mga Hudyo na talagang pipilitin nila. No? Kaya ang sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Verse 2, mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Verse 3. Ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa Diyos. Now, referring to spiritual circumcision ito. Dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Verse 4. Kung sa bagay, mayroon akong maipagmamalaki kung ang pagsunod sa mga seremonya ang pag-uusapan. Kung iniisip nino man na may katuwiran siyang magmalaki,
sa mga bagay na ito, lalo na ako, sabi ni Pablo. Verse 5, sapagkat noong 8 araw pa lamang ako ay pinuli na ako, isa akong Israelita na mula sa lahi ni Benjamin. Kaya kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman ang pag-uusapan, talagang sinusunod ko ito dahil Pariseo ako. Verse 6, kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod ko sa relihiyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang maipipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Verse 7, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito, pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihakambing sa pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. At ako na may maging Kanya, verse 9, hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Sa gayon, mabubuhay akong muli. Harinawa. Sabi sa verse 11. Okay. Now, binasa ko po, dito makikita natin na si Apostol Pablo ay binigyan niya ng prioridad si Kristo. Para maging kagaya siya ni Kristo, kailangan matutunan nating i-prioritize si Kristo. Makita natin ang daming accomplishment ni Pablo. Kaya sabi niya, kung ipagmamalaki ko yung pagiging Hudyo ko, no, yung pagiging sigasig ko sa reliyon ng mga Hudyo, wala kayo sa akin. Sabi ni Pablo. Kaya lang na-realize ni Pablo, kung ikumpara ko ito sa aking pagkilala kay Kristo, walang-wala ito. So, tingnan niyo po in other words, sabi ni Pablo, makikita natin dito, natutunan ni Pablo na i-value si Christ sa lahat ng bagay. So, for us to prioritize Christ, we must learn to value Christ above everything else. Value Christ above everything else. Sa verses 7 to 8, makikita natin dito, the world values riches, power, and fame. Yun ang sisikapan ng tao sa mundo. Paano ako magkaroon ng kayamanan? Paano ako maging powerful sa mundong ito? Paano ako maging sikat sa mundong ito? So many people, yan ang kanilang pinagsisikapan. Ano bang pinagsisikapan natin dito, mga kapatid? Sa mga bagay lang ba na pansamantala? Sa mga bagay lang ba na balang araw iiwan lang din natin? So si Pablo, yun ang kanyang dating pinagsisikapan. Pero nung nakilala niya si Kristo, Paul learned to value Christ above everything else. Paul considered all this worthless compared to knowing Christ. Kaya ang reminder sa atin, we must put Jesus first in our lives. Learn to value Christ above everything else. Sana po tayong mga Kristiyano, no? Yes, busy tayo sa mga trabaho natin, mga ginagawa natin dito sa lupa. Pero tandaan natin, temporal lang po yan. Huwag po sana natin ipagpalit yung temporal
na mga bagay sa spiritual na ito yung eternal. Okay? Tudukayod tayo para maging isang successful person. No? Pero tudukayod din ba tayo na maging kagaya po ng Panginoon? Sa mga students natin nag-aaral, ano ba ang ambisyon mo sa buhay? No? Maging future na teacher, marami tayong mga teachers dito, no? Maging future na pulis, maging future na abogado, engineer, doktor. Di ba ang mindset ng mga students, kailangan kong pagsikapan yung pag-aaral ko kasi 5 years from now or ilang years from now, pinuforsay ko na magiging ganito. Nakikita mo na eh. No? Kaya pagsisikapan ko yung pag-aaral ko kasi 5 years from now, magiging ganito ako. Nakikita ko sarili ko, magiging ganito ako. Kaya nagsisikap ka ngayon. Sana ganyan din ang pagsisikap natin. Sa pagsisikap ko bilang isang Kristiyano, nakikita ko na magiging kagaya ako ni Kristo. Magiging kawangis ako ng Panginoon. Yung karakter ni Kristo, I know, makikita na sa akin. Okay? Pero mangyayari lang yan, mga kapatid, if we value Christ above everything else. Kung si Kristo po ang hindi natin pinapahalagahan, malabo po magiging kagaya tayo ng ating Panginoon. Okay? Look at verse 9. And be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Paul learned to rely on Christ's righteousness. Ito tandaan natin, mga kapatid. No one can be saved by good works. Yan ang doktrina na pinanghahawakan po natin. Now, this church, this local church, the Lord Jesus Christ Bible Gospel Church, yan ang isang doktrinang pinaniniwalaan natin. We are not saved by good works. Ephesians 2:8 and 9. Hindi tayo naging matuwid dahil mayroon kang ginawang kabutihan. It's all by the grace of God and by faith through Jesus Christ alone. So si Pablo, natutunan ni Pablo na magtiwala, mag-rely, mag-depend sa righteousness ni Kristo. Now, true righteousness comes through faith in Jesus alone instead of striving to impress God with our efforts. Maraming tao talagang tudukayod, ay kailangan gagawin ko to para lang maligtas ako. Kailangan gagawin ko to para lang magkaroon ako ng eternal life. So yung kanilang pagsusumikap nagiging useless ngayon kasi hindi naman yan ang paraan ng Diyos para makamtan natin ang kaligtasan. We must trust in His grace na yung righteousness ni Kristo nakamtan natin because of our faith on the Lord Jesus Christ. Kaya yun yung isa na tinuro ni Pablo. Prioritize Christ above all, pero mangyayari yan kung i-value natin si Kristo. Mangyayari yan kung mag-rely tayo sa righteousness ni Kristo. Kasi kung ang goal natin is Christ-likeness, kailangan natin ang righteousness ni Christ. Sabi ng Bible, as it is written, no one is righteous, no not one. Kaya lang, nung tinanggap mo si Kristo, naging matuwid ka. Hindi dahil matuwid tayo, kundi dahil sa righteousness ni Kristo na nasa iyo at nasa sa akin.
Kaya lang, habang tumatagal sana na tayong Kristiyano, righteousness ni Christ ang makikita sa atin. Pero paano mangyari yun kung hindi nga siya ang priority natin? Prioritize Christ. So we must also rely on Christ's righteousness. No, para maging kagaya po tayo ng ating Panginoon. Verses 10 to 11. Tingnan niyo po. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Verse 11. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Para magawa po natin ito, hindi lang na i-value natin si Christ, hindi lang mag-rely tayo sa righteousness niya, we must also learn to pursue a deeper relationship with Christ. Sabi ni Pablo, that I may know Him and the power of His resurrection. Yung word na know dito, hindi lang siya knowledge. Ito ay experiential. Ibig sabihin, maranasan mo talaga si Kristo kung ano at kung sino siya sa buhay mo. To know Christ fully, we must experience both His power and His suffering. Pati po ng pagkilala natin sa Panginoon, ito yung mga pagdurusa, mga pagsubok bilang isang Kristiyano. Kaya nga sa chapter 1, sabi na ni Pablo, joy in suffering. Okay? Through sufferings, mas makilala pa natin ang Panginoon. Right? Kung mayroon kang pinagdadaanan, mas nakikilala mo po ang Diyos kung sino siya. Sa oras ng pangangailangan, mas nakikilala natin ang Diyos na siya yung provider. Right? Sa oras na ikay may karamdaman, nakikilala mo ang Diyos na great healer. Hindi lang siya puro Savior lang natin or Lord. Nire-reveal ng Diyos kung sino siya kung kinikilala mo siya. Eh, paano mo siya makikilala kung wala kang time to read His Word? Paano mo siya makikilala kung hindi ka nag-spend time? No? Sa isang relationship, kailangan yung time. Mag-spend time ka sa isa't isa para makilala mo, no? Naalala ko tuloy nung nagpe-pray pa ako kay Ma'am Per. Sorry Ma'am Per, gamitin kitang illustration. No? Sabi ng aking senior pastor, kasi may once a week ako na time na para sa kanya. Once a week lang binigay ng aming senior pastor. Nagpaalam pa ako. No? Sabi ko, Pastor, pwede ba kung mag-date kami? So, ang purpose nun, para makilala. Makilala ko siya, makilala niya ako. Kaya lang, every time na lalabas kami, Brother Melvin, may chaperone kami. Yung intern, andyan yung intern, siya yung kasama ko. Punta kami ng mall. Pero siyempre yung chaperone, hindi naman siya naki-join sa amin. Andyan lang siya, paikot-ikot dyan, tingin-tingin. Habang kami naman ay nag-uusap, nag-enjoy time together, knowing each other. Okay? Kasi yung time na yon, mahalaga yon para sa akin kasi limitado nga yung time ko eh. No? Ganon din nung si Ma'am Pen nasa Bible school noon, may once a month lang ako na makapunta ng Bible school. So every time na pupunta ako ng Bible school, sinusulit ko yung oras na yan. Kasi at the end of the day, uuwi din ako. Mag-travel ako ng 4 hours. No? From Iloilo to Aklan. Tapos makikita ulit kami next month ulit. So napakahalaga yung oras na yun para sa akin. Hindi pa uso masyado yung ngayon, ang bilis ng cellphone, di ba?
So para sa akin, importante sa akin yung oras na yon. Hindi ko sasayangin yung oras na yon. Bakit? Yun lang yung time na mas makikilala ko kasi. So sabi ni Pablo, that I may know Him. So paano ko siya makikilala kung hindi ako mag-spend time kay Lord? Okay? So pursue a deeper relationship with Christ. So this means staying faithful in times of blessing and even in times of trials and suffering. Paano natin ma-apply ito? Prioritize Christ above all. Okay? First application natin mga kapatid, tandaan natin to. Spend time daily in prayer and Bible reading to grow closer to Jesus. Christians, andyan pa ba yung ganitong ginagawa natin? O dahil busy ka na, nakakalimutan mo na mag-spend time sa prayer. Mag-spend time sa pagbabasa ng kanyang mga salita. So no wonder, habang tumatagal kang Kristiyano, sa halip na magiging closer ka sa Kanya, nagiging napapalayo ka tuloy sa Kanya. Napansin niyo ba yon? Ang isang Kristiyano na hindi nagbibigay oras sa Panginoon, hindi mo namamalayan, unti-unti kang lumalayo. Unti-unti kang lumalamig. Sa ganong sitwasyon, hindi mo makikilala ng lubusan ang Panginoon. Spend time daily in prayer and Bible reading to grow closer to Jesus. Sana nga, everyday, may oras pa tayo. Nai-enjoy mo pa ba yung oras? Naalala ko noon nung nag-aaral pa lang ako sa Bible School. Parte ng discipline sa Bible School, talagang may nagmo-monitor sa amin. Pagising pa lang sa umaga, iikot na yung monitor namin, yung leader namin sa room, iikot na yan, may bell. Sa seminary, na-use kami sa bell. Pag tunog ng bell, ibig sabihin nun, gigising na, mag-devotion ka na. Pag hindi ka nag-devotion, may demerit. Sa Bible School, walang merit, puro demerit. Pag abot mo ng 25 demerits, babay ka na. Pauuwiin ka na. At yung pinakamabilis para magkaroon ka ng 25 demerits kung na-involve ka sa mga away-away, no? Nahuli kang uminom, no? Kasi may mga estudyante umiinom pa. Kaya nung nahuli, pinauwi. Okay? So na-use kami doon na pagising, devotion, tapos bago matulog, may room devotion. Pero dumating sa point sa buhay ko na pwede palang mangyari na ginagawa mo yung routine na yan. Pero hindi mo na i-enjoy sila. Pwede pala ganun. Nagbabasa ka naman, nagpe-pray ka naman, pero ginagawa mo lang yun dahil naging obligasyon. Pero hindi mo na na-enjoy sila. So one time, nakaharap ako ng isang reminder ng Diyos sa akin, no? Na yung dating para sa akin, parang sinasabi ng Diyos sa akin, I miss the time with you. Lord, kaya pala may problema ako ng ganito kasi malayo na pala ako sa iyo. And yung experience na yan, marahil yun din ang mga experience ng iba sa atin sa Diyos. Okay? Yes, busy tayo sa ministry, busy tayo sa gawa ng Diyos, busy tayo sa mga, wala ka namang mintis magbasa ng Bible. Pero ang tanong, na-enjoy mo pa ba ang Panginoon? Nakikilala mo pa ba siya? Kung sino siya? Everyday, mas marami pa bang panahon na nakilala mong Panginoon sa buhay mo?
Spend time daily in prayer and Bible reading to grow closer to Jesus. Minsan nagsabi natin, Lord, so pasensya ka na, naintindihan mo naman siguro ako. No, naintindihan ka ng Panginoon, kapatid. Ang problema, hindi mo naintindihan ang Diyos kung ano yung longing niya rin sa'yo. Pagkatapos kitang niligtas, pinatawad ko ang iyong kasalanan, hindi mo na ako pinapansin. Naging busy ka na doon sa mga ginagawa mo na temporal lamang, hindi mo na ako pinapansin. Then we are claiming, I am a Christian. I am a follower of Jesus Christ. Pero gaano ba kalalim yung pagkilala natin sa Kanya? Spend time daily in prayer. Second application, choose to follow Jesus even when it means sacrificing worldly desires. Choose to follow Jesus kahit darating tayo sa punto na kailangan nating isakripisyo ang mundo. Pero sino ba sa atin ang mas pipiliin si Kristo kaysa mga bagay dito sa mundo? Choose to follow Jesus even when it means sacrificing worldly desires. Kung ikaw ay nagiging closer kay Christ, nababawasan at habang tumatagal nawawala yung desire mo sa mga worldly na mga bagay. Pero kung hanggang ngayon hindi mo pa mabitawan yung mga makamundong bagay, babalikan mo gaano ba ako ka-close sa aking Panginoon. Choose to follow Jesus. The third application is trust in His grace rather than trying to earn salvation through good deeds. Trust in His grace. So lahat tayo naligtas sa grasya ng Diyos at paghawakan natin yan. Trust in His grace rather than trying to earn salvation through good deeds. Kaya nga sa pag-share natin ng gospel, i-emphasize natin ito. Kahapon, kami ni Mami Marilyn, kasama si Kuya Joby, si Auntie Edna, yung isang napag-aralan namin sa aming Bible sharing, na kaya tayo gumagawa ng good works dahil tayo ay ligtas na. Hindi siya parte ng kaligtasan. Kaya sa pag-share natin, i-emphasize natin yon. Kasi marami pong mga tao na akala po nila yung good works ay kasama sa kaligtasan. No, yung formula natin, naalala nyo? Grace plus faith minus works equals salvation plus good works. Kaya kagagawa ng good works ngayon dahil ligtas ka na. At kung ikaw ay ligtas na, kailangan mong gumawa ng good works. Kailangan natin gumawa ng mga bagay sa ikalulugod ng Diyos. So trust in His grace rather than trying to earn salvation through good works or good deeds. So to become more like Christ, ano yung una? Prioritize Christ above all. Pangalawa, to become more like Christ, press on with commitment. Verses 12 to 16. Press on with commitment. Now look at verse 12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, verse 13, but this one thing I do, forgetting those things which are behind,
and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Verse 15. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. 16. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Okay? Press on with commitment. In other words, according to verse 12, commit to lifelong growth. We must commit to lifelong growth. In verse 12, tandaan natin mga kapatid, becoming like Christ is a lifelong journey. Isang mahabang paglalakbay po. Becoming like Christ is a lifelong journey. Yes, it's not easy. Alam natin yan, naintindihan natin, mahirap po ang sumunod sa Panginoon. Mahirap ang maging Kristiyano. Madali lang maging Kristiyano. Pero ang maging Kristiyano, mamuhay bilang isang Kristiyano, napakahirap. It's not easy, but we must continue growing spiritually and never give up. Nag-umpisa po ang ating paglalakbay sa Christian life nung tinanggap natin ang Panginoon. So it's a lifelong growth. At habang tumatagal sana, lumalago tayo. Kailan ka nag-umpisa sa iyong paglalakbay kay Kristo? Iba-iba po. Depende kung kailan mo tinanggap si Jesus. Pero kamusta na po yung paglalakbay mo with Christ? Iniwan mo na ba siya sa kalagitnaan? Ikaw ba yung sumusunod sa Panginoon? O nag-divert ka na ng direksyon sa paglalakbay mo bilang Kristiyano? Press on with commitment. Kasi yung atin pong pagsunod sa Panginoon, sabi ko nga, we must commit to lifelong growth. No? Lifelong journey. Sana wag nating iwan si Lord. Sana wag nating iwan ang Panginoon na nagligtas po sa atin. Okay? Kaya sabi ni Pablo, verse 12, basahin ko sa Tagalog, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumika para makamtan yun. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nung tawagin niya ako. Sabi sa translation. Verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Okay? So not only commit to lifelong growth, verse 13, makita din po natin dito, let go of the past. Verse 13, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, reaching forth unto those things which are before. Let go of the past. Whether it is past mistakes or past achievements. Yung mga nakaraan, siguro ang dami nating mga kahapon lamang. Okay? Pero sa pagsunod natin sa Panginoon, huwag tayong mag-rely doon sa ating past. Whether yun ay past mistakes or maybe past achievements. We must not let them hold us back
Huwag din nating hayaan na yung mga bagay na yon, yung mga past natin, ang maghadlang sa iyong pagsunod at pagpapatuloy sa Panginoon. God calls us to move forward. Kaya ang kagandahan kay Pablo, sabi niya, forgetting those things which are behind. Then, ano pang karugtong? Reaching forth unto those things which are before. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So past, sabi nga nila, no, past is past. Wala na tayong magawa, tapos na yun eh. Kung sa past natin, may mga pagkukulang tayo, huwag kang mag-rely doon. Huwag kang mag-rest doon. Kasi minsan yung mga failures natin in the past, yun ang hadlang bakit hindi ka maka-move forward. Kaya hindi ka makausad ngayon sa pagsunod sa Panginoon kasi hanggang ngayon, tinitingnan mo pa yung past mo. Past mistakes, past achievements. Kaya si Pablo, para mas makilala ko pa ang Panginoon, para mas magiging kagaya ako ni Kristo, kailangan kong kalimutan yung nakaraan. Kailangan yung pagsikapan ko ngayon, yung goal ko ngayon, yung nasa harap. Mayroon bang tumatakbong patras? Sa mga runner? Ready? Go! Patras? O yung goal mo doon sa harap? Diba? Matumba ka man, at least bumabangon ka at nagpapatuloy ka ngayon. Kasi may goal ka, gusto kong maabot yung finish line na yun. Stay focused on the goal. Verse 14. Our ultimate goal is Christ-likeness. We must not be distracted by the temporary things of this world. So habang tumatakbo ka sa iyong pagtakbuhin kay Kristo, yung goal mo, Christ-likeness. Yung goal natin, magiging kagaya po tayo ng ating Panginoon. Press on with commitment. Now, ano ito sa atin? Paano natin ito ma-apply? Don't dwell on past failures. Instead, learn from them and move on. Don't dwell on past failures. Totoo, andun na tayo. May mga shortcomings, may mga failures tayo. So what's next? Learn from that failures. Learn from the past. Then learn to move on. Set spiritual goals. Second application natin. Set spiritual goals. Like reading the Bible regularly, serving in church, or sharing the gospel. Parte po yan ng ating pagsunod sa Panginoon. No? Press on with commitment. Kasi minsan itong Bible reading nawawala na to. Yung paglilingkod sa Diyos, minsan hindi tayo tuloy-tuloy. No? Yung pag-share ng gospel, kailangan po ng commitment. Stay committed to following Christ even when life gets difficult. Kahit may mga pagsubok tayong mararanasan, sana mag-press on tayo. Sana andyan pa rin yung commitment natin. Lalo na yung commitment na ginawa mo nung ikaw ay nag-umpisang sumunod sa ating Panginoon. Press on with commitment.
become more like Christ, not only prioritize Christ above all, not only press on with commitment, and last, number 3, pattern our lives after Christ. 17 to 21. 17 to 21. Let us pattern our lives after Christ. Kanino ba natin pinapattern yung buhay natin? Minsan, especially mga young people, no? Mga unbelievers, hindi maiwasan, mayroon silang iniidolo, no? Artista man yon, singer man yon, o sino man yon. At minsan, yung mga young people, mga kabataan ngayon, pinapattern nila yung kanilang buhay doon sa taong iniidolo nila. Okay? So, halimbawa, mayroon silang sikat na tao, no? Naalala ko tuloy, alam ni Mother ito. Mayroon kaming young people noon sa Negros, sa Talisay. Yung pinaka-idolo niya, si Elvis Presley. Kaya every time pupunta siya sa church, alam ng church na siya yung pupunta kasi yung lakad niya, yung tunog ng sapatos, tok, tok. Yung profile, Elvis na Elvis ang dating. May patilya, yung hair, yung buhok, Elvis ang dating. Yung damit, Elvis ang dating. Okay? So one time, pumunta siya sa school, na doon ako nag-aaral. After ng flag ceremony, I don't know kung bakit may activity na gano'n, umakyat siya, kumanta. Siyempre, kinanta, Elvis talaga. Kristyano yon. Pero hindi niya maalis-alis yung kanyang buhay ay nakapattern pa rin doon sa taong iniidolo niya. No, to make the long story short, umattend po sila ng youth camp. Isa siya sa umattend. Sa last night ng camp or ng camping na yon, consecration night eh. No, may apoy dyan sa gitna. Isa sa mga lumapit doon nag-surrender siya. That time, babay Elvis Presley. Kailangan niyang talikuran. Kasi yung pattern na sinusunod niya, hindi yung pang Kristiyano. So umiiyak siya kasi he offered his life to Jesus. Okay? So yung mga strongholds niya, mabigat man sa kanya, pero yun yung time na kailangan niyang bitawan. Kasi hindi ka magiging katulad ni Kristo kung mayroong ibang tao o may ibang bagay na nag-hold sa iyo. Kailangan mong bitawan ang mga yan for you to become more like Christ. Pattern our lives after Christ. Sa verse 17, isang advice po, follow godly role models. Ibig sabihin, surround yourself with people who encourage and inspire you to grow in your faith. No? Christian, sana wag niyo po itong i-take for granted. Mahalaga na magkaroon tayo ng mga tamang tao sa ating buhay, mga taong magpapalakas at magpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya mag-ingat ka rin, mag-ingat din po tayo sa mga sinasamahan po natin. No? Young people. Kung yung mga sinasamahan natin nagdadala sa iyo papalayo sa Diyos, iwasan mo sila. Saan kanya dadalhin?
Hanapin mo yung mga taong ilalapit ka kay Kristo. Amen? Hanapin mo sila. Why? Makakatulong sila sa iyo. So, hindi masama na magkaroon ka ng friends, unbelieving friends. Yung goal mo, i-reach out mo sila. Pero kung hahayaan mo yung mga unbelieving friends mo na yan, ilalayo ka sa Panginoon, naku, malaking kasalanan yan sa Diyos. Kasi pinagpalit mo si Lord sa mga bagay o sa mga tao na naglalayo din siya. Sila sa'yo. No? Follow godly role models. Hanapin mo yung mga tao na nagpe-pray sa'yo. Mga tao na nagli-lead sa'yo palapit sa Panginoon. Mga tao na nag-i-encourage sa'yo sa oras na ikay may problema. Hanapin mo sila. Okay? Follow godly role models. Avoid worldly distractions, verses 18 to 19. Many people live only for pleasure and material things, but this will pass away. Keep your heart focused on what truly matters. Yun nga, sabi ko kanina, maraming tao po nabubuhay sila sa mga bagay na pansamantala lamang. Pero again, yung mga bagay na yan, hindi yan tatagal. Temporal lamang sila. So dapat nating panatilihin na nakatuon pa rin yung puso't isipan natin sa Diyos. Sana wag nating hayaan ma-distract tayo ng mundo, mga kapatid. Avoid worldly distractions. Kung ikaw ay isang Kristiyano mananampalataya ni Kristo, saan ka man dalhin, no, sa trabaho man, sa school man, saan ka man dalhin, huwag mong kalimutan, ikaw ay ilaw ng sanlibutan ito. Ikaw ay ilaw. Nilagay ka ng Lord dyan para mag-shine. Nakakalungkot lang na habang tumatagal, habang mas nai-expose mo yung sarili mo sa mga worldly na mga bagay, mas humihina yung ilaw mo. Yung kapit natin sa Panginoon. Hanggang dumating tayo sa punto, wala ka ng time kay Lord. Nananalo ang diablo. Avoid worldly distractions. Verses 20 to 21, live as a citizen of heaven. Our real home is not here on earth, but in heaven. Tama? Tayo ay ano lang tayo dito? Pansamantala dito sa mundo. We must live in a way that reflects our heavenly identity while waiting for Jesus to return. No? Ang ating tunay na tahanan ay hindi sa mundong ito, kundi sa langit. Dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya at paghahanda habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus. Sa anong application natin dito? Choose mentors and friends who will help you grow spiritually. That's first advice. Number 2, guard your heart against things that pull you away from God, such as sin and worldly influences. Bantayan po natin yan. Then keep your hope in Christ, knowing that our true home is in heaven. Sabi nga ng kanta, this world is not our home. Na conclusion po natin, mga kapatid. True joy is not found in money, fame, or achievements, but in knowing and following Jesus. So keep striving, keep trusting, and keep pressing on, because the greatest reward is becoming more like Christ. Striving to be like Christ is not always easy, but it is the most joyful and rewarding journey. Like Paul, we must prioritize Christ
above all. We must press on with commitment and let us pattern our lives after Christ. Kapatid, kung may isa pang bagay na tunay na mahalaga sa buhay, ito ay maging katulad ni Jesus na ating Panginoon. Hindi lang basta kilala siya, kundi may tunay na relasyon ka talaga sa Kanya. Hindi lang knowledge. Hindi lang nagsisimba ka, kundi namumuhay ka na nagpapakita ng Kanyang pag-ibig sa iba. Hindi lang naniniwala ka sa iyong isip lamang, kundi hinahayaan mo ang Diyos na paguhin ang iyong puso at isipan. Sabi ni Apostol Pablo, ang pagiging katulad ni Kristo ay isang mahabang paglalakbay. Pero sulit ito dahil sa dulo, si Jesus mismo ang sasalubong sa atin. Sasabihin ng Panginoon, "Well done, thou good and faithful servant." Kaya huwag tayong sumuko. Amen? Magpatuloy lang tayo sa paglalakbay kasama ang Panginoon. Sikapin natin lumago ang ating relasyon kay Kristo. Tuloy lang tayo sa ating espiritual na paglalakbay dahil kasama po natin ang Diyos sa bawat hakbang. Yun yung kagandahan. He is with us. May times na napapagod na tayo, mag-rest lang muna, pero huwag kang huminto. No? Sabi nga nila, no, don't quit. Don't give up. So ito po mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa atin. Mayroon ba tayong pinagsisikapan? Sana, kung mayroon pang pinaka-importanting pagsisikapan natin, ito po yung magiging katulad po tayo ng ating Panginoon. Let us bow down our heads, please. For our reflection this morning, kapatid, ito po ang tanong sa atin. Si Jesus ba talaga ang una sa buhay natin? Ikaw ba yung klaseng Kristiyano na tuloy-tuloy ka pa rin kahit mahirap ang iyong mga pinagdadaanan? O ikaw yung klaseng Kristiyano na pagdating ng pagsubok, bigla mo na lang siyang bibitawan? Sinisikap mo bang maging katulad niya araw-araw? Dahil sa huli, mga kapatid, mawawala rin ang lahat. Kayamanan, trabaho, kahit yung tagumpay, sila ay pansamantala lamang. Pero ang pagiging kawangis ni Kristo, mananatili yon magpakailanman. So ikaw ba ay tuloy-tuloy nagsusumikap na maging kagaya po ng Panginoon? Kung ang sagot mo ay oo, magpatuloy ka. Mahirap, pastor, pero sinisikap kong na maging kagaya ng Panginoon. In my character, in my attitude, in my lifestyle, mahirap maging Kristiyano, pastor, pero sinisikap ko that every single day, nagsashine ako. Every single day, nakikita ka, Panginoon, sa buhay ko. Kung hindi ka pa nakapag-umpisa sa iyong paglalakbay sa Panginoon, marahil ngayon ang tamang oras na magsimula ka. Tinanggap mo na ba si Jesus
bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Kung hindi pa kilalanin mo siya, hindi ka magiging kagaya ni Kristo kung wala kang relasyon kay Kristo. So una sa lahat, believe that Jesus is your Lord. Believe that Jesus is your Savior. Have personal relationship with Him first. Ngayon, kung tinanggap mo na si Jesus, kinilala mo siya na Panginoon, then gawin mong goal mo ngayon, Lord, it is my goal to become like you. Na yung karakter mo habang tumatagal ay magiging karakter ko rin. Yung pagmamahal mo ay magiging pagmamahal ko rin. Yung lifestyle mo, Panginoon, nung nandito ka sa lupa, magiging lifestyle ko rin. Lord, help me to become like you. Help me, Lord, to strive with joy. Joy in striving to become more like Christ. Lord, bless your word. Bless your word, Lord, in our hearts. Ito po, Lord, ang aming dalangin. Help us, Lord, to prioritize Jesus Christ above all. Help us, O God, to press on with commitment. Na kahit mahirap, O God, tuloy-tuloy kami na susunod sa iyo. Help us, Father, to pattern our lives after Christ. Na siya yung aming role model. Siya yung aming gagayahin. Now, Christians, yan ba ang desire mo? Kung mayroon man tayong pagkukulang in the past, huwag ka nang mag-rely doon. Learn from your mistakes. Ang goal mo ngayon, magpatuloy. Magpatuloy. Baka nandito ka and you need prayer. Pastor, please pray for me kasi medyo struggling ako sa Christian life ko. Nawawalan na ako ng oras sa Kanya. Parang hindi ko na siya nakikilala. Baka mayroon dito, you need prayer. Or maybe dahil sa mga pinagdadaanan mo, pilit mo na siyang kinakalimutan. Ngayon na-realize mo, talo ako. Talo ako. Kung bibitaw ako sa iyo, Panginoon, saan ako pupunta? Lord, give me your grace na kahit napakahirap ang sumunod sa iyo, matatapos ko yung aking takbuhin at maririnig ko ang iyong sasabihin, well done, good and faithful servant. Lord, bless your word, O God. Thank you for your word. Thank you, Lord, for speaking to us. Thank you, Father, for the reminders, Lord. Salamat. In Jesus' name. Amen.